mapagal natin sa unahan. Diba? Sakit? Bukod sa pangit yung tingnan. Functionally, parang hindi dapat, di ba? Dapat talaga, una muna ikakatu siya, tapos palit ng palit. Siyempre alam ni doktor. Di ba? Siyempre alam ng doktor. Pag nakita niyo pa yung ibang parts ng katawan, ayos na ayos yan. Meron akong, I just don't remember too much, no? Yung sa leaves, yung arrangement ng leaves, sa botany naman ito, napakahina ako sa botany. May arrangement yan na parang lahat 5s, gano'n, or lahat 7. Basta may numerical, lahat yan, arrangement, lahat yung mga, yung leaves na yan. Hindi yung basta nilagay nilang dyan. Lahat yun makikita nyo may numerical. Ganun ka-order yung lahat pinag-iisipan niya, lahat may takdang panahon, lahat may takdang. Ang tanong doon, tayo ba ay ganun din sa ating buhay spiritual? May kaayusan ba? O tayo ba ay, bahala na, mamaya na ako mag-devotion, bahala. Minsan mahirap yung mamaya na, busy ako eh. Yung ganun ba? Kasi hindi natin ma-manage yung time natin ng maayos. Kung saan lang natin sinisingit ng Panginoon o ang ating devotions, so, compared to the orderliness of God, yung orderliness ng ating spiritual life, how would it compare? Gusto ng orderliness ng Panginoon. And, minsan kasi, isipin natin, wala kasi ako sa tamang lugar. Wala akong mahanap na lugar kung saan ako magde-devotion, di ba? Hindi naman natin kailangan nasa simbahan, di ba? Sabi nga dun sa lesson, the church should not be the only sacred place. Diba? Hindi lang naman yun. Sacred, sabi nga, ang modern man daw is, sanay na sanay, sacred is where you find it. Kung saan ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay kasama mo, which is kasama natin ng Panginoon, di ba? Lagi. Dahil tayo nga ang body nga natin is a temple. We can worship Him anywhere. We can worship Him anywhere. Okay? So, kahit saan yan, meron kang lugar sa bahay niyo, sa kung saan pa man, sa garden, kung saan. Where you do your devotions, doon ka lagi nag-pray, kung saan pa man siguro sa opisina, di ba? May isang part sa opisina that we always use to pray. That place can be called sacred because what you do there is sacred. Kasi ang simbahan, o ang kung itong building na ito ay hindi sacred ang nangyayari dito, then this would not be a sacred place. Diba? Sacred is kung ano yung function ng lugar. Kung tayo malalapit sa Panginoon through that place. Okay? Then that would be sacred. Okay? Meron ba kayong questions? Meron ba kayong mga clarificatory statements? Nagtitingin na kami ni Kuya kasi nag-Sunday school. Meron kasi tayo ditong 2 teachers. 3 actually. 4. Di ba kanina nagturo ka rin? Yes. The same lessons yan lahat. The same lessons yan lahat. Kami naman, we use the lesson as a preparation for worship. The altar is where we worship, and it becomes holy when you have the right attitude coming to it. Sabihin, lahat ng mga ito, yung mga dimensions, kung paano i-offer yung mga sacrifice, it's all a prelude for meeting God, to come into His presence. Sabi nga, very exactly yung mga dimension ng temple sa kanang altar, kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Hindi siya, He will not lend you His presence, it will be exacto. In our case, sabi natin, we come to this church, and we come to this altar, but some of us, pagkatapos ng worship, some of us have a good feeling after, di ba? And some of us don't. Diba? That's because the presence of God is a direct Indirect proportion. It's a direct result of what you bring. Yes. Kumbaga sa pag nagpunta ka magsimba, kailangan may talaga nilapad.
Na, some sort of a sacrifice. Yun yung sacrifice na sabi. And our altar, yung altar na yan, diba? It does not become holy unless you come to it with the right attitude. di baka isipin natin, baka we might start bringing chickens and stuff to the altar. Ang ibig sabihin ng sacrifice na yan is the sacrifice of our hearts, no? Kung ano yung, do we bring, when we come to worship, do we bring to God, you know, our, kunyari, yung sins natin, that He may come and heal us. Do we we come to worship with our willingness to listen, and so on and so forth. And my phone is ringing, so yun ang ibig sabihin ng sacrifice, no, ang attitude. Okay. What about the blood? The blood that was being offered as a sacrifice. Dito, sa Old During Testament. the Old Testament, they used the blood of The the blood, animals. yes, yes. But now it's not being. No, it's we not don't being use it practiced anymore. Kasi nga, sacrifices of this kind was, kumbaga, discontinued na, o hindi na kailangan, hindi na necessary. Kasi nga, Jesus died for our sins. So, yun yung blood niya na yung ginamit. And yung pagkamatay niya sa krus, pag-sacrifice niya, is mas effective. Hindi katulad yung animal sacrifice na kailangan gawin niya. Kasala ka ngayon, sacrifice ka. Kasala ka na naman, sacrifice ka. Kasala ka naman, sacrifice ka naman. Yung pagkamatay ni Jesus Christ, once, and that is for all. All people from, hindi lang sa time ngayon, kundi pati sa hanggang ngayon, hanggang sa susunod pa mga panahon. For everyone na yun, no? Yet to be born. So, hindi na kailangan ng sacrifice. Ang sacrifice na nasa rin ni Ate Armin would be to bring our hearts. Sabi niya, Kuya Albert din, dapat meron tayong dala. Okay? Yun yung favorite, hindi yung favorite. Yun yung, ano ko din ano. Marami daw sa mga tao, nagsisimba, ang feeling nila para silang audience. Okay? Parang audience, okay lang yan, di ba? Okay lang yan. Wala lang problema dyan eh, di ba? Malate ako, di ba? Sa oras lang yan, di tama na yung 30 minutes doon. Upo ka doon, bakit mo lang kanta ng maswag? Di ba? Hindi lang audience, critic. Oo, di ba? Parang, hindi ata maganda yung sermon ni Pastor. Oh, yung ganda-ganda naman ng sermon, ganyan. Oh, good, ganyan. No? Entertain Ang ka. feeling ng tao, dapat na-entertain sila sa simbahan. Pag hindi maganda, di ba? Pangit. Ang totoo niyan, tayo lahat performers. Tinitingnan ng Panginoon kung paano tayo mag-perform. Yun yung bit-bit mong attitude. Nakaupo ba tayo dyan? Naku, kulang ng bawang. Paano ako magkakarit-karit? Diba? Nakaupo ka dyan. Walang atswete, walang ganito, gano'n. Diba? Nakaupo ka dyan, nagsisimba ka. Pero yung isip natin nasa kung saan-saan. That is not the right attitude. Sabi nga ni Rick Warren, the essence of worship is surrender. Dapat isusurrender mo yung buong sarili mo sa Panginoon. That is the essence of worship. So pag nag-worship tayo, and it is not only here in church that we worship, it is everywhere. No? We have to be able to surrender. Dapat masurrender natin ang sarili natin sa Panginoon. So lahat ng ating nasa isipan, ang ating buong puso, yun, dapat nakasurrender sa Panginoon. Yun yung sacrifice natin ngayon. Hindi na po yung dugo. Okay? Masarap pa yan sa dinuguan siguro. Mas maganda pang lutuin nila siguro natin, gawin natin ang dinuguan. Okay? Kaysa sa sacrifice natin. Okay? Kasi blood